Good morning. Good morning. Magandang umaga na po sa inyong lahat. Time check tayo, 12:22 in the morning. Madaling araw na po. Ang araw ay May 22, 2026. May 22, 2026 is Friday, araw na po ng Biyernes. So, inabot na tayo ng umaga. Actually, ginagawa ko yung draft ng aking i-share kanina pa at inabot na po ako ng madaling araw. So, ang pag-aaral po natin muli tungkol sa divine readings, mga holy readings, particularly sa gospel, ay yung gospel po yesterday, May 21. May 21 ko ginawa, inabot na ng May 22. So, tuloy na po tayo, no? Bago tayo magsimula, tulad ng dati, wait lang po, puntahan ko yung notes ko. So, again, greetings in Christ, peace po, my friends, my brothers and sisters. Today is May 22 na nga po, 2026, araw ng Friday. Once again, may I invite each and every one of you to join me in studying God's Word, divine readings, holy readings, Lectio Divina. And again, as usual, bago tayo tuluyang magsimula, let us pray. Samahan niyo po ako sa ating pambungad ng panalangin, opening prayers. Sabay-sabay po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolations through Christ our Lord. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us sinners. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. Saint Arnold Johnson, pray for us. Saint Joseph Reynadimitz, pray for us. Saint Camillus de Lelis, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, ganun po. Inabot na tayo ng umaga. Sinimulan kong gawin yung draft ng aking notes na isi-share ko sa inyo kaninang Webes. Kaninang Webes at inabot na ako ng madaling araw, 12:25 in the morning ng Friday. Pero ang gospel po na ibabahagi ko sa inyo ay ang gospel, ang ebanghelyo kanina ng Webes. Okay. So, ingat na ingat. Pabayaan niyo na muna akong kausapin kayo ng parang personal bago tayo magsimula. Talagang ingat ako sa aking ginagawa kasi nakakatakot din talagang magkamali. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man sa inyo na magiging dahilan para ikatisod o ikapahamak ng sino man o ng maliit na ito, mabuti pa sa kanyang bitinan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa gitna ng dagat. Okay. Nasa Biblia din po iyan. Kaya ingat na ingat ako. Pero ang pagkakamali ay bahagi na nating mga tao na tayo'y nagkakamali. Mayroon sa atin na kung minsan hindi na makagawa dahil sa takot na magkamali. Okay? Dahil sa takot na magkamali, dahil sa pag-aalala na magkamali, wala nang magawa o wala nang gawin. Ngayon, naisip ko na yan eh.
naisip ko na yan. Pero sa akin, nasabi ko na rin, na story ko nga minsan yan. Nagkamali kung nagkamali, pero may nagawa. Okay. Maring nagkamali na kung nagkamali, but at least may nagawa. Ngayon, etong mga video recordings na ginagawa ko at sharing, nire-review ko din naman po iyan. At kapag nakita ko na may mali, ako din naman po ang nagko-correct ng sarili ko. Katulad ng nakaraan, nasabi ko na yung panalangin ni Jesus ay ginawa niya bago ang kanyang pag-akyat sa langit, the Lord's Ascension. Pero upon review, nakita ko na yung panalangin ay ginawa niya hindi before His Ascension, but before His Passion. Okay? His Passion. So, I corrected my own self. Okay? Pwede rin naman po kayo, pag napunan nyo na may pagkakamali, pwede nyo kong bigyan ng notice. Re-reviewin ko po kung tama ang inyong pagtatama sa akin. At kung tama kayo, okay, apologetic naman po ako. Hihingi ako ng paumanhin at tatanggapin ko ang aking pagkakamali. Okay po? So, muli, bago tayo magpatuloy sa ating dapat gawin, minabuti ko po muna kayong kausapin na parang personal. Okay? So, tuloy na po tayo. Anong ating gospel for yesterday, Thursday, na pupuntahan natin? So again, this time, share screen ko po sa inyo para malinaw. Titignan ko kung talagang hindi naman siya readable o blurred siya. Okay? So, share screen po ako para maipakita sa inyo ang gospel for May 21, 2026. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Sana po kita na ninyo. Yan po ang ating ebanghelyo. This is our gospel for yesterday, May 21, 2026, taken from the book of the Evangelist Saint John, chapter 17, verse 20 to 26. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint John. Jesus said, I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me, and I have given them the glory you gave me, so that they may be one as we are one. I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you love them even as you love me. Sorry. Father, they are your gift to me. I wish that where I am, they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me. I made known to them your name, and I will make it known, that the love with which you love me may be in them, and I in them. The Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, so yun po, yung ating ebanghelyo. Makikita nyo, as you can see, naka-highlight po yung unang talata, the first verse.
verse 20. I do not ask on behalf of this alone, but for those who also believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. Yan po yung naka-highlight o hinighlight ko. Yung, yung simula nung verse 21, that they may all be one, meaning to say, Jesus is praying for, Jesus is praying for the unity of the church. Jesus is praying for the unity of the church. Jesus is praying, Jesus prayed not only for those who believe, not only for those who listen dun sa pangangaral ng mga apostoles, ng mga ebanghelista, hindi lang nanalangin ng Panginoon sa mga nakikinig at naniniwala, those who believe, those who listen, but also to those who, nasabi, naniwala sila at nakinig, okay, sa kanila. Sino yung sa kanila? Through their word. Sino yung through their word sa pamamagitan ng kanilang mga pangangaral o salita? E di natural ang mga apostoles, ang mga ebanghelista. Stop share na po ako. Okay. And so, iyon. Okay. To begin with, nasa notes ko na po ako. To begin with, the gospel appointed for yesterday's Holy Mass or used in the celebration during the liturgy of the word, the first major portion, celebration of the Mass, the liturgy of the word before the liturgy of the Eucharist, this prayer, this gospel, okay, is still part or portion of the beautiful priestly prayer of our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ is our high priest. Okay? Our high priest. For those who are Catholics, to make it clear, for those who are not Catholics, kasi baka may nanonood na hindi Katoliko, para liwanagin, to make it clear. Ang misang Katoliko or Holy Mass as Catholics have this so-called two-part liturgies. The liturgy of the word and the liturgy of the word is where God's word is proclaimed. And after proclamation of the word, the priest give a homily or a sermon, a teaching about the word of God proclaimed, especially of the gospel. The other portion, the liturgy of the Eucharist, follow. The liturgy of the Eucharist is the celebration of the body and blood of Christ, bread and wine. Okay? And to put it simply, in our Catholic faith, liturgy is the public communal worship of God. Communal meaning the entire community being involved. Communal worship. Okay? So this is not only us personal worship, but a communal worship. Okay? Liturgy is a communal worship, not a personal worship. Okay? And so, kapag may misa, inaasahan na nakikiisa ang lahat. Pag kailangan kumanta, kumanta. Kung kailangan makinig, makinig. Okay? And so, kung kailangan may panalangin gawin, okay, gawin. Katulad ng pananalangin ng declaration of the creed. Yung I believe in God, the Father Almighty,
Creator of heaven and earth, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, etc., etc. So, communal, nakikiisa ang buong simbahan, ang kalahatan, hindi something personal or individual. So again, liturgy is the public communal worship of God, encompassing prayers, kasama ang mga pananalangin, ang sakramento, okay? Ang sakramento, lalo na ang sakramento ng Eucharistia, and rites through which the faithful, as the mystical body of Christ, the community, participate in the work of Christ, and the Paschal mystery, the mystery of our faith, the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And so, my admonition is that please, if you are Catholic, I urge you to seek or to learn more about these things. Okay? Yang liturgy. It's part of our duty and obligation as Catholics. Kung minsan, pinaparatangan tayo na hindi tayo nagbabasa ng Biblia o hindi natin inaaral ng Biblia. That is not true. Okay? Especially those who are truly active Catholics. Okay? For those who are truly active Catholics, not the lukewarm Catholics. So, hindi tayo maniniwala dyan sa paratang na yan na hindi tayo nag-aaral ng Biblia. Tayo mga Katoliko. Dahil sa ating banal na misa, may bahagi doon ng pagdiriwang para sa banal na salita, pagbasa, at ang ebanghelyo. Okay? So now, going back, the gospel yesterday is again still part or portion of the beautiful priestly prayer of our Lord Jesus Christ. Okay? And what makes it beautiful is that our Lord made this prayer for those who follow Him, sumusunod sa Kanya o sumunod sa Kanya, or those who listen to Him, sa mga nakinig sa Kanya o nakinig at naniwala sa pagtuturo ng kanyang mga apostoles o disipulo. So, this prayer is for those who follow Him or listen to Him. Meaning to say, for His disciples, para sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, sino yon? That includes all of us. Okay, lahat tayo. If we say that we are Christians, we are followers of Christ, then we are disciples of Christ. We who believe, okay, we who believe, we who listen, okay, to the words of Jesus and to the teachings of the disciples or apostles, okay. And not only that, again, not only that, for those who listen, not only for those who are with docility to learn. Diba sabi, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. At hindi lang tayo dapat maging tagapakinig, but also doers of the word. Okay? And so not only that, part of the prayer is also for those who not only listen, not only for those who believe, not only for those who listen, not only for those who believe, but also for those chosen and called to do the evangelization or the teachings. Silang mga nagtuturo. At sino yung mga nagturo na yon? Ang mga ebanghelista, ang mga apostol. Katulad ni San Pablo na tinawag na apostle
o the Gentile. Okay? Apostol ng mga hentil. Hentil, ibig sabihin, labas sa bakod. Okay? Labas sa bakod. Kasi itinuturing na ang bayan ng Diyos ay ang Israel na at ang labas sa bayan ng Israel, labas sa bakod ay tinuring na hentil. Okay. Ngayon, itong si San Pablo, ang tawag sa kanya ay maging apostol ng mga hentil. Okay. And so, all of the apostles are called to evangelize. All of the apostles are called to evangelize. Before ascension of the Lord, may I remind you again of what the Lord said. Anong sabi ng Panginoon before His ascension? Go, therefore, and make disciples of all nations. Go, therefore, and make disciples of all nations. Before that, they become disciples themselves. Bago yung instruction, bago yung utos to make disciples of all nations, go therefore and make disciples of all nations. Before that, they become disciples themselves. So ang tanong, what is being a disciple? Ayan na. Diyan ko na po rin kayo hinahamon or I challenge you na pag-aralan natin mabuti yan. Let us really, okay, learn about it. Pag-aralan natin mabuti yan. Maging tanong sa atin, ano ba ang maging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi, the calling is for us first to be a disciple. The calling is for us to be a disciple first. And afterwards, saka na yung to make disciples. Okay? Afterwards is to make disciples. Disciples of all nations. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them everything of what I commanded you. And so, tayo, there are those who inspired us to follow Christ. And to follow Christ, yun na yun. To be a disciple. Okay? To be a disciple. There are those who inspired us to follow Christ. To be a disciple of Christ. Okay? But that inspiration to become a disciple of Christ must not or never end with us. Hindi yan dapat matapos sa atin. Or only to keep it only to ourselves. Hindi yan sang bagay na sinasarili. Naging disipulo ka ng Panginoon, naging estudyante ka, tinawag ka na maging tagasunod ni Kristo. At pagkatapos, tapos na ba yun doon? Hindi. Kasama sa panawagan after becoming a real disciple is to make others be inspired to become followers of Christ also. Okay? That is exactly, go therefore and make disciples. Not to make disciples of your own. Ayan. Not to make disciples of your own. Okay? But to make a disciple of Christ. To make a disciples of Christ. Not to make disciples of your own self. Okay? We point to Christ. We point to Christ. Not that we point to ourselves. Okay? Not that we point to ourselves, but we point to Christ.
We don't make disciples of our own selves. Si Jesus ang talagang ating guro, rabbi. Okay? Siya ang ating talagang guro. Anong sabi? Hindi mahihigitan ng sino mong disipulo ang kanyang guro. Sapat nang maging katulad siya ng kanyang guro sa maraming bagay. Tayo'y, tayo'y hindi Diyos. Tayo'y tao. At hindi natin mahihigitan ang pagka-Diyos ng ating guro, ng ating Panginoong Hesukristo dahil siya ay Diyos at perpekto. Okay? Siya talaga ang ating tutukuyin. Siya talaga ang ating dadalhin sa ating kapwa. We point to Christ and not that we point to ourselves. We make or inspire others to be a disciples of Christ. Sana wala tayong problema dyan. Don't have any problems with that or any misconception about that. Si Kristo ang ating guro. Si Kristo ang ating guro. Rabboni, Rabbi. Okay? Tayo ay mga nakinig at sumunod sa kanyang panawagan. Come and follow me. So yung come and follow me ay panawagan sa bawat Kristiyano. Hindi panawagan na ginawa niya lang para sa kanyang mga unang apostoles o disipulo. Panawagan yan sa lahat, lalo na kung tinuturing mo na ang sarili mo ay tagasunod ng Panginoon. Come and follow me. Okay? So, hindi, oh, come follow Sir Aaron or come follow Brother Aaron. No. Okay? Let me put an emphasis to that. Hindi ko po kayo hinihikayat na ako ang sundan nyo. Okay? Ang sundan nyo ay ang Panginoon. At kung sa tingin nyo ng aking mga sinasabi ay tama naman at ayon sa turo ng Panginoon, Panginoon ang nasusunod sa pakikinig nyo sa akin. Okay? And so I pray not only for this. Sino yung I pray not only for this? Nananalangin ako, ipinapanalangin ko, hindi lamang sila. Sino yung sila? Sila na tinuturuan, sila na pinangangaralan, sila na pinagsasabihan. Okay? Tungkol saan? Tungkol sa kaharian ng langit, tungkol sa kung sino ba talaga si Jesus. Kung sino ba si Jesus sa kanyang sarili. Silang nakikinig, silang naniniwala. Anong sabi? I pray not only for this or for them, but also for those who, okay, for those who through their teaching will come to believe in me. So, ang pinapanalangin ni Jesus ay hindi lamang silang nakikinig, hindi lamang silang naniniwala, ipinanalangin din ng Panginoon silang, ayun na ang sumunod sa Kanya, those who make disciples of Christ through their teaching, okay, who through their teaching will come to believe in me. So, ipinapanalangin ni Jesus ang mga pastor, ang mga nagtuturo. Okay, ang mga pastor, ang mga nagtuturo tungkol sa Kanya. Hindi lamang yung mga
tinuturuan ng mga pastor. Okay, hindi lang yung kawan, kundi yung nangangalaga sa kawan. Okay, ayun, pumasok na sa isip ko. Not only the sheepfold ang pinapanalangin ni Jesus, but also those who tinawag to be a shepherd. But the great shepherd again is our Lord Jesus Christ. Okay? Our Lord Jesus Christ. Again, the calling is to be a disciple first. And then afterwards, saka na yung to make disciples. Okay? Matuto ka na muna bago ka magturo. Hindi pwede magtuturo ka na kaagad pero hindi ka naman nakinig, hindi ka naman naupo, hindi ka naman naniwala kay Jesus. Hindi pwede yon. Hindi pwede yon. So that is what makes it really beautiful. Okay? That is what makes it really beautiful. Na ang panalangin ni Jesus, sakop ang lahat. Ang kawan at ang mga tinawag na mga laga sa kawan. The sheepfold and the shepherds. Okay? Sort of, not only for those who listen, with docility to learn, as students do, but also for those who teach. But also for those who teach. The pastors, the priests, the bishops, and moreover, sinabi, may they all be one. May they all be one. Just as, Father, you are in me, I am in you, so that they also may be in us, so that the world may believe it was you who sent me. So kasi, may pagkakaisa talaga sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, the Triune God. May pagkakaisa sila sa diwa, may pagkakaisa sila sa layunin. Okay? So ito yung niloloob ng Panginoon o niloob ng Panginoon nang gawin niya ang panalangin na ito. So this is Jesus' wills for us to be united. Okay? To be united. Wait lang po. To be united. Yan ang niloloob ng Panginoon sa ating lahat at sa kanyang simbahang itinatag na magkaisa. Isa sa mga kilalang santong Katoliko, okay, one famous Catholic saint known for speaking about pagkakaisa or unity is Saint Catherine of Siena. Okay, Saint Catherine of Siena. Saint Catherine of Siena was a 14th century mystic, a peacemaker, and considered doctor of the church who worked tirelessly, walang tigil sa paggawa na ang ginawa niya upang hilungin, to heal the division within the church. Okay? Yan ang walang kapaguran at walang tigil na ginawa ni Saint Catherine of Siena. Ang mga pagkakahati-hati, pagkakabahabahagi within the church, sa loob ng simbahan. Famous si Saint Catherine of Siena sa pagsasabi tungkol dito sa uniting ito na pinilit niyang hilumin, tugunan. Ang sabi niya, be of one heart and one will, bound together in the gentle band of charity. Again, be of one heart and one will, bound together in the gentle band of charity. Saint Catherine of Siena. Ano ibig sabihin? Magkaisa kayo sa puso,
maging isa, magkaisa kayo sa puso, maging isa din kayo sa niloloob o kalooban. At ang dapat magbigkis sa inyo, bound together, is the gentle bond o charity. Ang dapat talagang magbigay pagkakaisa sa inyo. Ang mag-isa sa inyo, okay, ang mag-unite sa inyo ay ang big kiss ng charity. And what is charity? In other words, charity means love. And charity means love. And so, this reflects the conviction of Saint Catherine of Siena that unity among the people, especially within the church, ay kinakailangan mas be rooted dun, banda charity, which means in love and mutual understanding, pagkakaunawaan. Nakakalungkot kung sa loob pa ng ating simbahan, dun pa magmumula ang maraming hindi pagkakaintindihan. Hindi pwedeng hindi magkaintindihan ng pari sa pari. O hindi pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng mga pari sa mga obispo. At hindi rin pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang mga nananampalataya, okay, ang mga Katoliko sa kanilang mga pari. Kung minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, kung minsan totoo naman, parang mas nagmamagaling pa yung mga nasa simbahan kesa mismo doon sa binigyan ng otoridad at kapangyarihang pamunuan ng simbahan. Nangyayari yan. Nangyayari din, bishop against bishop, priest against priest, lay people against their priest, etc. etc. Masakit pero isang katotohanan. Nasa ng pag-ibig? Nasa ng pagkakaintindihan? So nagkakaroon ng pagkakahati-hati, pagkakaroon ng division. At ito nga, 14th century yan, Saint Catherine of Siena. At nangyayari pa rin ang problema na iyan sa ating simbahan ngayon. Okay? Ang conviction ni Saint Catherine of Siena na ang pagkakaisa, especially within the church, ay kinakailangan nakapundasyon sa pag-ibig at pag-uunawaan. Okay? Pero, problema pa rin na marami pa rin hindi pagkakaunawaan. Marami pa rin hindi pagkakaunawaan. And so, when I was young, a priest gave me a prayer book. Okay? A priest gave me a prayer book. Okay? Sabihin ko pa ba pangalan? Sabihin natin, wala namang masama. Si Father Bing Arellano, okay, Salesian priest. Binigyan kami, actually hindi lang ako, binigyan kami ng libro. It's a prayer book. Okay. Father Bing became a father, a friend, and a teacher. Okay. He became a father, a friend, and a teacher to us. Inside of the prayer book, sa loob nung aklat dasalan na yon, may nakalagay na isang panalangin. Ang ganda nung linya nung panalangin, nang sabi dun sa panalangin, God our Father, make us one heart and one mind. Simple, isang simpleng linya, pero maganda. Okay? Simpleng linya, pero maganda. God our Father, make us one heart and one mind.
hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. At tuwing maiisip ko ang mga pagkakabahabahagi, mga hindi pagkakaintindihan sa ating simbahan, nasaan yon? Nasaan yon? Make us one heart and one mind. So this is what Jesus is saying to us over and over again. The world will know that you are my disciples if you have the love for one another. Malalaman ng sanlibutan, ng mundo na kayo'y mga tagasunod ko kung kayo'y may pag-ibig o nag-iibigan sa isa't isa. You had the love for one another. Fraternal love. Okay? Fraternal love, ha? Fraternal love. Hindi romantic love. Okay, fraternal love. The world will know that you are my disciples if you had the love for one another. To love one another and not to love another one. Medyo medyo narinig ko bilang isang biro. Ang sabi, ang utos ng Panginoon, kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, fraternal love, to love one another, and not to love another one. Parang idinaan na biro. Okay. Ay ibig sabihin sa Tagalog, kung may iniibig ka na, taken ka na, huwag kang magtaksil. Diretsa, simple. Okay? Kung meron ka na, taken ka na. Okay? May iniibig ka na, tumiibig sa'yo, isa. Ibigin mo. Okay? Ibigin mo. Maging tapat ka sa kanya and not to love another one. Okay? Parang pinadaan na biro. Love one another and not to love another one. Okay? So only trying to make it light po. Okay? Unity is something so difficult to achieve. Kung minsan ang pagkakaisa na yan, mahirap talagang ma-achieve, magawa. Kung meron tayong mga selfish, personal agendas of our own. Selfish, personal agendas of our own. Personal interest na nagiging contradictory tungkol sa interest naman ng Diyos. Personal interest that contradicts the very interest of God Himself. So what is this interest of God? The one true God with the Son, only begotten Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit. What is the interest of God? One word, love, pag-ibig. Okay? One word, pag-ibig, love. Love is not having the thoughts of doing bad or doing harm for another person or of your neighbor. Ang pag-ibig ay hindi pag-iisip na gawan mo ng masama ang iyong kapwa. Okay? Ang pag-ibig ay hindi pag-iisip na gawan mo ng masama ang iyong kapwa. Sinabi kong pag-iisip. Bakit? Bakit pag-iisip? Kasi mula sa pag-iisip, nasabi ko na to minsan, mula sa pag-iisip, diyan din nagmumula ang iyong mga pag-uugali, ang iyong mga sinasabi mula sa iyong pag-iisip, mula sa iyong loob, mula sa iyong pag-iisip. Diyan din nagsisimula ang iyong mga sinasabi. Kaya pag hindi ka nag-iingat sa iyong mga iniisip, lalabas din na magiging walang ingat ka sa iyong mga sinasabi. At kapag wala kang ingat sa iyong mga sinasabi, ang ibang tao, lalo na yung mga may masamang loob sa iyo, iipitin ka. Sinabi mo yan ha. Therefore, dahil sinabi mo yan, kahit mali, dahil di ka nag-ingat sa iyong pag-iisip,
di ka nag-ingat sa iyong mga sinabi, ipitin ka niyan sa sinabi mong yan. Sinabi mo na yan ha. Be a man of your word. Kahit mali. Ikaw naman, naipit ka na. Paninindigan mo na kahit mali. Nagsimula sa iyong loob, sa iyong pag-iisip. Pagkatapos, sinabi mo, di ka nag-ingat sa isip mo, kaya naman, di ka ni rin naging maingat sa iyong sinasabi. At dahil di ka naging maingat sa iyong sinabi o sinasabi, ang mga may masamang loob sa iyo, galit sa iyo, hindi ka gusto, ipitin ka dyan sa sinabi mo. Ganon, sinabi mo na yan. Sabi mo, susuntukin mo siya. Sige, be a man of your word, suntukin mo siya. Di ano, ikaw naman, magpapakatanga ka para gawin. Sinabi mo kasi, pagkatapos mong sinabi, ayun na, sumunod, ginawa mo na. Sunod-sunod, patong-patong, dugtong-dugtong. Di maingat na pag-iisip na sinundan ng di maingat na pagsasalita at yung di maingat na pagsasalita, naipit ka ng gawin dahil sinabi mo na kahit mali, sumunod ay paggawa. At pagkatapos, di pa tapos, dapat mong malaman na anumang gawin mo, meron niyang consequence. Meron niyang pupuntahan. Either parusa o gantimpala. Di ba? Gagantimpalaan ang sino man o parurusahan ayon sa kanyang ginawa. Hindi lang ayon sa kanyang itinuro, kundi ginawa. Okay? Hindi pwedeng nagtuturo ka, pero yung mga tinuturo mo, walang dugtong o koneksyon sa ginagawa mo. And so, love is not having the thoughts of doing bad or harm for your neighbor or for others. Hindi love yun. Hindi love yun kung sama ang ginagawa mo sa iyong kapwa. Love is having the intentions of doing what is good and not merely saying what is good. Not merely saying what is good, but also doing what is good. Konektadong sinasabi sa ginagawa. Love is having the intentions of doing what is good. What is for the common good, for the welfare, for the good welfare of your kapwa, of your neighbor. Di ba? Ganun ang pag-ibig. Yan ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo tunay na Kristiyano, yan ang dapat nating gawin. Malinaw na naituro niya iyan. Katulad nung The Samaritan Law. Okay? Ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Nandun ang batas tungkol sa mabuting pakikitungo kahit yung pakikitunguhan mo, hindi mo kapaniwala. Nangyari yung talinghaga sa pagitan ng isang Hudyo at isang Samaritano. Hadulo at sino ang Samaritano at Hudyo sa isa't isa? Sinasabi, walang maaasang mabuti sa pagitan nilang dalawa. Laban sila sa isa't isa. Pero yung Samaritano na supposed to be walang maaasang mabuti sa kanya o kabutihan sa kanya para doon sa Hudyo, ginawan ng kabutihan ng Samaritano yung Hudyo. So, ibig sabihin, malinaw na ang turo ng Panginoon, unconditional yung pag-ibig na yan.
Unconditional in the sense sa sinabi niya rin, ibigin mo kahit na ang iyong kaaway. Na kapag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo pa ang kanan. O pag sinampal ka sa kanan, iharap mo pa ang kaliwa. Radikal. Pero yan ang turo ng Panginoon. Kaya hindi natin cannot claim that we are Christians if we do not abide in that teaching to love one another. Malalaman nila. They will know that you are my disciples if you have this love for one another. Kung pare-pareho tayong Kristiyano, pero pare-pareho tayong nagsasakitan sa isa't isa, hindi lang pisikal, sa salita, sa damdamin, wala tayong ingat sa isa't isa. Ano na lang sasabihin? Ano mga hindi Kristiyano? Yan ba mga Kristiyano? Hindi ko gugustuhin maging Kristiyano kung ganyan sila. Masakit, pero pwede mangyari. As a possibility, as a possibility, love was fully expressed by our Lord Jesus Himself by His passion, death, and resurrection na ipakita ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ganap na pag-ibig sa kanyang buong pagsasakripisyo, pag-aalay ng kanyang buhay, sa kanyang mga hirap, kamatayan at muling pagkabuhay sa krus, the message of the cross, the message of His cross, the mystery of our faith, the mystery of our faith. Si Jesus ay naghirap, namatay, at muling nabuhay at siya'y babalik sa wakas ng panahon. Yun ang ating dinedeclare. Yun ang ating dinedeclare, the mystery of our faith. Jesus suffered, Jesus died, and Jesus again risen from the dead, and He will come again to judge the living and the dead. Okay? So love was fully expressed by our Lord Jesus Himself, by His passion, death, and resurrection, the message of the cross, of His cross, the mystery of our faith, part of the mystery of our faith. Love is also then fully expressed by God the Father. In what way? By sending His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, out of love again. Dahil pa rin sa pag-ibig. Dahil pa rin sa pag-ibig. The love of the Father and of the Son also continues through the sending of the Holy Spirit. So altogether, the triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, united sila for this common cause, love, common purpose, love for humanity. We believe of this Holy Spirit, this helper, this advocate, this paraclete, down through the ages sa ating simbahan because the apostles, the saints, the martyrs, the early church, and even the church today, our Catholic Church, tried everything to stay faithful to the teachings and passing on with what the scriptures and the catechism of our Catholic Church called deposits of faith. Deposit of faith. The Catholic Catechism
The Catholic Catechism of the Catholic Church, number 84, sabi, the apostle entrusted the sacred deposit of the faith, the deposit fidei, contained in sacred scriptures and tradition, to the whole of the church. By adhering to this heritage, the entire holy people, united to its pastors, teachers, priests, bishop, remaining faithful, always faithful to the teachings of the apostles, to this community, to the brotherhood within the church, to the breaking of the bread. Sa kapatiran, magkakapatid tayong lahat. To the breaking of the bread and the prayers. So in maintaining, practicing, and professing the faith that has been handed on to us, there should be a remarkable harmony between everyone, between the bishop, the shepherds of our church, called to shepherd in our church, and not all the faithful, the community, the church. Catechism of the Catholic Church again, number 84. And so yan kung minsan ang di nila naintindihan na ang basihan natin ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko ay hindi lang nakabase dyan sa sacred scripture. Meron ding tinatawag na what? Apostolic tradition or the living tradition of the church. Nung una naman, wala namang Biblia, di ba? So, paano na ipasa-pasa ang pagtuturo? Verbally, verbal. Turo ko sa anak ko at turo ng anak ko sa magiging anak niya. Magiging turo ng apo ko sa magiging apo ko sa tuhod. Ganun. Hindi yan sinasabing invento lang ng simbahan. Okay? Buhay ang tradisyon na yan. At tinatawag na not only living, but also sacred. The sacred scriptures and of tradition. Ang Biblia, hindi naman basta bumagsak na lang sa harapan natin. At pagkatapos, ayan na, sa'yo na, ikaw nang bahalang magpaliwanag. Ikaw nang bahalang umintindi. Ganun ba yon? Kung ikaw na ang bahalang umintindi, ikaw na ang bahalang magpaliwanag, huwag na tayong makinig sa mga unang iniligay na apostoles at ebanghelista. Maliban sa may Biblia, okay? Maliban sa may Biblia, may mga tinawag, may mga pinili para magpaliwanag niya. May mga pinili, may mga tinawag para magpaliwanag niyan. As a sacred calling. Okay? And it goes on to explain the term na nga iyan, magisterium, or the teaching office of the church. Okay? The teaching office of the church. The magisterium of the church. Kaya tayo may konseho ng mga obispo at konseho ng mga kardinal. Ang Council of Bishops and Cardinals, the magisterium. Bago maglibas ng isang katuruan, maniwala ka bang hindi nila pinag-usapan yan? Okay? Bago maglabas ng isang doktrina at sabing infallible, walang pagkakamali, isang pagtuturong walang pagkakamali, maniwala ba tayo hindi nila pinag-usapan yan? Pag-uusapan nila yan. At maaaring pagdebatehan pa nila yan.
bago nila ilabas yan. Katulad ng dogma na ang mahal na birhen ay walang bahid na kasalanan. Maniwala ba tayong di nila pinag-usapan yan bago nila inilabas iyan? Hindi. So yun. So yun, hindi yun ganun kasimple. Katulad ng iniisip nilang ganun lang yun. Mag-aaral ng ilang sandali o panahon. Pagkatapos, mag-iisip na siya na ang nakaintindi talaga ng kanyang binasang Biblia at pagkatapos, isipin niya dahil siyang tama at mali na ang iba, magtatayo na siya ng bagong sekta. Magtatayo na siya ng bagong simbahan. Kaya dumami ang maraming sekta dahil may mga taong nag-isip, nakapag-isip na tama ang kanilang pagkaintindi, tama ang kanilang interpretasyon. At dahil tama ang kanilang interpretasyon, tama ang kanilang pagkaintindi at sila lang ang tama at mali na ang iba, mali na ang lahat, edi magtayo na. Nagtayo na siya ng bagong sekta. Nagtayo na siya ng bagong simbahan. Pero ang simbahan ba natin ganon? Naging ganon? Kaya may apostolic succession. Apostolic succession. Ano yung apostolic succession? Assignment. Masyado nang humahaba. Okay? So, anong sabi? Magisterium. Magisterium of the Church. Be mindful of Christ's words to His apostles. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga apostoles. Tinawag niya ang mga apostoles na ito at pinili niya. At pagkatapos itong mga apostoles na to, di naman sila mabubuhay ng walang hanggan. Therefore, bago sila lumisan, meron din naman silang papatungan ng kamay. Meron din naman silang papatungan ng kamay na siyang magpapatuloy ng mga itinuro ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. He who hears you, hears me. The faithful, the faithful receive this with docility. The teachings and directives that their pastors, our bishops, and our priests gives gives to us in different forms. Catholic, Catechism at the Catholic Church, continuing to continue 84, 85, 86, 87. So as we profess in the creed, we believe that the Church is apostolic. Nasa pundasyon ng mga unang apostol and apostolic succession. Pagpapalit-palit, pagpapasa-pasa ng kapangyarihan at katungkulan. At hindi yun ganun kasimple para ipatong ng isang otoridad, kapangyarihan as another tinawag na maging apostol. Okay? May matagal at malalim yang proseso. Part of what that means is that apostolic office of the bishops established by the Lord Himself. At sino ang unang obispo? Sino ang unang naging vicar of the church? Peter. And now, by apostolic succession, the Bishop of Rome, the Pope. Okay. Ang Panginoon ang nag-establish sa kanila. Okay.
na nagsimula kay Pedro. Pag-aralan ng kasaysayan, walang putol, walang patid. Huwag kayong maniwala na naputol o napatid na ang simbahan ay natalikod. Huwag kayong maniwala. Ano ang kasaysayan? At huwag tayong maging selective sa kasaysayan. Okay, yan din ang talagang hindi matanggap ng marami. Okay, the salvation history. The salvation history. Okay. And so part of what that means is again, the apostolic office of the bishops, priests, the shepherds of the church, established by the Lord themselves. And it continues in our midst. Nagpapatuloy iyan. Nagpapatuloy at tuloy-tuloy. There is much more to tell you, but let me end this way. Tapusin ko na po. Okay, marami pang masasabi at pwedeng sabihin. There is much more to tell you, but let me end it this way. Public office is a public trust. Public office is a public trust. At yung public office is a public trust ay wag lang nating isiping nasa larangan ng politika. Okay? Na yung public trust na yan, na merong na yung public office na yan, na dapat ay nag-iingat sa tiwala ng publiko. Public office is a public trust. It requires the leader, the officials, to serve with integrity and accountability and dedication to the public interest. Bakit ko nasabi ngayon yan? Okay. Katulad sa simbahan, okay, similar to the church, it requires the same. It requires integrity, it requires accountability, it requires dedication. It requires the same and even more, not only the interest of the public, not only the interest of the public, but above all else, the interest of God. And so mabalik dun sa sinabi ko nung kanina, what is the interest of God? The interest of God is one word, love. To show love. Ang magasik ka ng pag-ibig, ang magpalaganap ka ng pag-ibig. To show love and not hate, but love. Hindi pagkakagalitan, hindi pagbabangayan. Okay? Hindi pag-aalitan, hindi pagbabangayan. To show love and not hate. Hindi rin violence, but love. Tingnan nyo ang nangyari sa atin at sa ating bansa at lipunan. Dami na nating pinanggaling ang violence sa kasaysayan ng ating bansa. Ang dami ng violence, ang dami ng karahasan, ang dami ng hindi pagkakaintindihan. Ang dami na talaga. The interest of God is pagkakaintindihan. The interest of God is unity. Yan ang ebanghelyo ding sinasabi ngayon. 1 John chapter 4 verse 8. Whoever does not love does not know God. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sa tunay na Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Whoever does not love does not know God, because God is love. And so, ano bang kalikasan at anong interest ng Diyos? Yun na nga.
na ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Plain and simple. God is love. And love is not to harm other people. Love is not to do bad to other people. Love is not hurting other people, regardless of kapaniwala mo man yan o hindi. Matuto kang rumispeto na hindi dahil sa paniniwala mo, maging problema ka ng iba. When what we do is not founded on love, nangyayari ang pagkakababagi. When what we do is not founded on love, disunity, division happens. And hindi lang yon, hindi lang pagkakababagi, nangyayari din ang mga hindi pagtitiwala, distrust, or mistrust. Yun ang nagpe-prevail. Bakit nawawalan tayo ng tiwala sa isa't isa? Ayun, dahil kung minsan marami sa atin nagiging makasarili na personal interest o agenda lang ang isinusulong, hindi ang interest ng Diyos. Diretsahan, nagiging makasarili, personal interest, personal agenda ang inaasikaso, hindi interest ng Diyos na magpalaganap ng unawaan at pag-ibig sa isa't isa. Nagiging madaling maging bayolente. Okay? Nagiging madaling maging bayolente. Hindi hindi natin dapat maipamana yan sa ating mga anak sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin pwedeng iwang maging pamana yan sa ating mga anak. Hindi tayo pwedeng maging marahas o bayolente sa isa't isa. Irregardless anuman ang ating pinaniniwalaan, huwag nating pabayaan na ang mga differences natin tungkol sa paniniwala ay maging dahilan para saktan natin ang isa't isa, ang bawat isa. Kung wala tayong tigil sa pagsasakitan at hindi pag-iintindihan, ano mangyayari sa atin at sa ating bayan ngayon at sa hinaharap? And we don't want that to happen. We don't want that to happen to us, with us. Diba? Don't we? We don't want that to happen with us. Also to our children and to our children's children. We don't want that to happen. We don't want that to happen. Ewan ko kung sa inyo, papayag kayo na magpatuloy yan. Pero ako sa akin, ayoko. Ayoko. Iiwan ng tanong, anong paninindigan mo? Anong paninindigan mo para sa ating bayan at para sa Diyos? Kaguluhan, violence. Kung paninindigan mo ang kaguluhan, ang violence, ang disunity, ang pagkakabahagi, hindi ka sa Diyos.
sa mabuting Diyos. Dahil ang sabi, whoever does not know love, na sino mang hindi umiibig, ay hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos na ito ay pag-ibig. Again and again, again and again. Huwag mong bigyang diin na makadiyos ka, pero ikaw ay isang bayolenteng tao. Tapos ang usapan. Huwag mong, huwag mong ipagpilitan. Panindigan na ikaw ay isang taong makadiyos, pero wala ka namang alam kundi karahasan. Dahil kung ikaw ay taong marahas, hindi mo talaga kilala ang Diyos. O ang Diyos mo ay Diyos ng karahasan. Okay. Tayo mga Kristiyano, ang Diyos natin ay hindi Diyos ng karahasan. Ang sabi nga ng Panginoon sa Sermon sa Bundok, Blessed are the peacemaker. Blessed are the peacemaker. Di pa tapos. Why? Dahil sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sino may sabi? Sino nagturo? Ang Panginoong Yesus. Oh, ang mga gumagawa ng ayon ay sa kapayapaan ay tatawaging mga anak ng Diyos. Eh kung ang ginagawa mo hindi tungkol sa kapayapaan, matawag ka bang anak ng Diyos? Humaba na po. Ayan na naman si Sir. Ayan na naman si Brother Aaron. Pasensya na po. But anyway, masyado nang humaba. Magandang umaga na po sa inyong lahat. Magandang umaga na po. It's 1:39. Muli, thank you. Thank you. Magandang umaga na po sa inyong lahat. Patuloy niyo po akong ipanalangin. Patuloy natin ipanalangin ng isa't isa. Tapusin na natin ang mga karahasan sa ating bayan. Ang bayan din natin ang nagsasuffer kung patuloy tayong magiging ganyan sa isa't isa. Ano na lang ang mangyayari sa ating mga anak at sa mga anak ng ating mga anak. Magandang umaga na po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Brother Aaron. Paalam po.